Sige po, buksan po natin sa Mateo chapter 24, verse 29 to 51 and chapter 25, verse 1 to 13. Nahanap na po. Ang pagparito ng anak ng tao. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babae nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya ay maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Sino ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasengko. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari, dooy tatangis siya at mangangalit ang ngipin. Ang kaharian ng langit ay maitutula dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. At ang matatalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan.
Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matalino. Kaya't lumakad ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga. Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Ngunit tugon niya, sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. Ingahan nawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayo ay mapagpala. Hallelujah. Bago tayo magsiupong lahat, tayo po ay manalangin sa oras na ito. This time, church, I want you to praise the Lord through your speaking in tongues. Walang music, walang worshiper sa unahan, but you alone, your voice alone. Come on. Let's pray to the Lord this time. Purihin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, sa pamamagitan ng iyong speaking in tongues. Come on, pray. Yara na sendere bahay, yara takana masuko, yara da ikarababa. Come on. Praise the Lord your God. Come on. Ikarama sende ke yara na ikarababa, raba sundo kurubo, suko yara da ikababa. Oh, Jehovah, rata sende ke yoro na ikeme seke. Oro mukoto suko yara na karabahay, yara bahande. Rata sende ke yara na ikarababa. Wholeheartedly, church. Wholeheartedly this time. Ro ikabasende ke na bahaya. Oro mo sukuro bosondo ko yara na ikarababa. Rabashende ke yara na ikarababa. Yara na ikarababa sukuro bohay yara bahande. Oh, hallelujah, oh God. Yara makaratase ke yara na ikarababa, rabashende ke yara na ikarababa. Praise your holy name, Lord God. Holy, holy, holy you are. Yara na ikonosundo ko matsike yara na ikarababa. Yekeramoso ko yara na karabashende rebebe. Yara na ikonomosende ke yoro de ikerebe ke yara tasende ke yara na haya. Yara makaratase ke yara na ikarababa. Oro mo sondo kuruto soko yara na ikarata sheke yara na ikarabahaya. Yara na ikarata seke nakarababa. Rata ka na masukuro bo sondo yara na ikarababa. Yara ya ikarababa. Oh, dwell in your presence, Lord God. Dwell in these praises, Lord God. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, let your mighty name, Lord God, let your holy name be praised of all nations, Panginoon, Lord God. Yara na karata sakarabahay, yara baba. Roto ko mo sondo koro yara na ikarababa. Rata sende ke yara na ikarabahay, yara baba. Shara makarata sende ke yara na ikarababa rabahande. O no makayara na ikaraba sukor bahay yara bahande. Yana iko no mo sende rebeke yara kabasak karabahande. Oro bakayara tasende. Yana na ikarabaseke yara na ikarababa. Holy Spirit, oh, Holy Spirit, be in the midst of us, Panginoon, Lord God. We thank you po, Panginoon. Salamat, salamat sa banal mong presensya sa bawat isa, Panginoon, sa aming puso at isipan, Lord God. Dwell in us, Panginoon, Lord God, ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Let your archangels of the Lord cultivate this heart, Panginoon, Lord God. Ang aming mga puso patuloy, bakbakin mo, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. At ang lubos na kaunawaan ng iyong mga salita, Panginoon, Lord God, ang maghari sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, oh God. I destroy by the landing of God ang lahat ng mga distractions sa aming isipan, Lord God, at lahat ng mga nagtatangka pa lamang, Lord, na gumulo sa isipan ng bawat isa, Panginoon. Arrest and capture them all in Jesus' mighty name. I declare powerless and paralyzed, Lord God, ang lahat ng mga gawa ng kaaway sa lugaring ito, Lord God. We thank you, O God, be in the midst of us. Holy Spirit, teach us this time. In Jesus' mighty name. We seal our prayers by the blood and fire of God, by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, no? Alam naman natin na second coming ng Lord, magbabalik talagang Panginoong Jesus. Ano po? Ang tanong, handa ba tayo bilang tayong mga naglilingkod sa Kanya?
Okay, sinabi po ng Panginoon through angels of the Lord, patungkol dito ay kailangan maghanda ng bawat nananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang para sa inyo ang mensaheng ito, ngunit para sa pangkalahatan, ngunit ito ay ibinabana sa inyo. Sa inyong mga nakakausap, maaari ninyong isalin at ibahagi sa kanila. Gayon din naman ang pagbabalik ng Panginoon na nalalapit na. Kaya po palagi naririnig ninyo, di ba, impartation. Impartation. Sino po sa inyo ang vessel? Sige nga, sino po sa inyo ang vessel? Amen, di ba? Dapat malakas ang boses, vessel ako, di ba? Okay, hindi lang sinabi po na vessel sa deliverance, ano? Vessel ng mga mangkukulam, ng mga fallen angel, Nephilim at Nephilites, ano po? Hindi lamang po sa kanila, kundi vessel ng kaligtasan, vessel ng salita ng Diyos, vessel ng kabutihan ng Panginoon, vessel ng pag-ibig ng Lord. Kailangan po ba ng Lord ng vessel? Amen, di ba? So, kailangan po ng Lord ng channel. Ibig sabihin, channel of blessing. Pipeline. Kailangan niya. Ang isang tubig po, pag nasa source ng tubig, kailangan po niya ng mga tubo patungo doon sa gagamit ng tubig. Di ba po? At ganun din sa atin. Hindi alam ng tao. Tayo, noon, hindi pa tayo nakakilala sa Lord. Hindi natin alam kung ano ang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin alam, hindi natin kilala ang Panginoon. Alam natin yung pangalang Jesus, di ba? Pero hindi natin alam na tayo ay pinatawad na ng Lord. Hindi natin alam na yung mga kasalanan natin 30 years ago ay pinatawad na. Na yun pala yung purpose ng cross. Na yun pala yung purpose ng pagkamatay ng Panginoon. Amen. Di ba po? This time po, ipinapaunawa sa atin ng Panginoon na tayo po ay lumalakad sa huling araw. Sabi ng Panginoon, kayo ay lumalakad sa mga huling araw na, kaya kailangan ninyong maging handa sa lahat ng bawat araw na dumadaan. Pakibasa nga po Marcos 13:35-37. Gayon din naman, magbantay kayong lagi dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambahayan. Ito ay maaaring sa takip silim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Maging handa kayo, sabi ng Panginoon. Diba? Lord, saan kami magiging handa? Ano ang ihahanda namin? Sarili lang ba namin? Tandaan niyo po, tayo ay naglilingkod na sa Lord. Ano po? So, kung hindi tayo, alam natin kung paano magpalinis, alam natin kung paano bumalik sa Lord. Alam natin mag-self-deliverance, alam po natin, ano po? Pero paano naman yung iba? Paano naman po yung iba na hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Paano sila magiging handa? Yun po ang tanong sa atin ng Lord. Tayo, alam na natin kung paano maghanda. Manalangin, di ba? Manalangin, self-deliverance, prayer of acceptance, mag-communion, alam na natin yon. Pero paano po yung mga tao na hindi lubusang nakikilala at hindi alam ang pagmamahal ng Diyos sa kanila? Okay? So sa bawat araw daw po ay kailangan ninyong manalangin sapagkat ang kaaway ay nagmamadali. Sinasakop nila ang buong mundo. Buong mundong ito, kaya kailangan na maratnan kayo ng Panginoon na patuloy na naglilingkod at nananampalataya upang sa gayon kayo ay makasama sa kanyang pagbabalik. Diba? At idugtong natin dyan pagbabalik at paghahari sapagkat naglilingkod tayo sa Panginoon. Sino ang gustong makasama sa paghahari ng Diyos? Amen, di ba? Kasama ako doon. Di ba? Sabihin mo, kasama ako doon. Kasama tayo dapat. Ha? Take it by force. Kasama ako doon, Lord. Di ba? Pero kapatid, dahil nandito pa tayo, paano yung iba? Pakibasa nga po sa awit 56:1-2. Maawa ka, Panginoon. Ako'y iyong kahabagan. Lagi akong inuusig. Nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako. Walang tigil buong araw. O kay rami nila ngayon sa akin ay lumalaban. Nung hindi pa po tayo marunong mag-deliverance, ang daming mga demonyo, di ba? Ang daming mga bulong,
Diba? Kahit tayo ay naglilingkod na sa Lord, Kristiyano ka na, diba? Alam mo na kung paano mag-prayer of acceptance, pero marami pa rin mga bulong, marami pa rin naririnig tayo, di ba? Maya't maya pa rin nakukonektahan tayo. Di ba? Paglabas nyo nga lang dito, di ba? Pagbaba natin, may nag-aabang na. Gaya ng isang leon, di ba? Gaya ng isang leon na umaatungal, nakaabang lamang sila. Di ba? So gaya sa awit, di ba? Sinabi diyan, na sila ay nandiyan lang, handa sila palagi na daluyungin ka. Handa sila palagi na ikaw ay lasunin. Diba? Anong unang nilalason sa mga Kristiyano? Isipan. Alam na kaagad, isipan. Kapag negatibo na ang mga salita, lason na ang isipan. Puro negative na ang lumalabas sa bibig, ang isipan malamang medyo nalalason na. Kanina yung mga dineliverance natin mabuti talaga ang Lord, di ba? Dahil tayo ay pinapalakad niya sa unity, yung mga naaaresto ngayon, may connection sa unity. May connection sa pakikipag-isa. Okay? So bilang tayo ay nakipag-isa na sa Panginoon, kailangan malinaw po sa atin na bahagi ng ating paghahanda sa pagdating ng Panginoon, yan, yung pagdeliverance. Kasi bakit? Naaaresto na sila, nakukuha na sila. Diba? Nakakatulong na tayo. Nakakatulong na tayo sa iba na lumaya. Nakakatulong na tayo na maligtas. Purihin ang Panginoon, diba? Mga archangels of the Lord, naliligtas. Mga Nephilim, Nephilites. Mga mangkukulam na akala natin, diba? Kung tutuusin mo, wala nang kapatawaran yung mga nagawa nila. Pumatay na sila. Pumatay na sila, kumitil na ng mga buhay. Sa isang salita lamang namamatay ang tao. Totoo po. Totoo po yun. Kung hindi pa natin nakikita, nawa ngayon ay mabuksan ang ating kaisipan. Mabuksan ang mga mata ng mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Sa bawat araw daw po ay kailangan manalangin ng bawat isa. Ay, tapos na tayo doon. Ito ang mensahe na pinagkaloob ng Panginoon sa inyo upang sa ganon ay mapaghandaan ninyo ang bawat araw. At inuulit ng Panginoon na walang nakakaalam ng oras ng kanyang pagbabalik. Pakibasa po, 1 Thessalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Isang babaeng manganganak, ano po? So ang isang manganganak na babae, alam niya ba kung kailan siya manganganak? Hindi, di ba? Unless kung cesarean, mamimili ka ng date. Pero sa normal na delivery ng panganganak, nasasabi ba ng babae, bukas manganganak na ako? Wala, di ba? Sa isang magnanakaw din, wala rin pong nagsasabi ng magnanakaw na mamayang gabi na nakawan kita. Hindi po natin masabi kung kailan. Ganon din po sa pagdating ng Panginoong Yesus. Di ba? Normal nga lang daw, normal na araw lang. Normal na mga ginagawa ng tao. Malamang naglalaba, nagsasampay, nagluluto, nag-aaral ang mga estudyante. Normal days ang pagdating ng Panginoon. Ngunit magugulat ka na lang, di ba? Chaos po ang mangyayari ng araw na yan. Ang isang eroplano kapag ang piloto nun ay nakakakilala sa Lord at marunong manalangin, laging handa. So isipin niyo po, di ba? Pag dumating yung rapture, biglang mawawala yung piloto. So anong mangyayari sa buong eroplano? Babagsak. Ganon din sa mga sasakyan. Okay? So isipin nyo na lang po na ganon yung mangyayari sa araw na yon. Chaos po. Kaguluhan talaga. Diba? Mabuti kung lahat ng tao ay marunong maghanda sa panalangin, sa personal nila na relasyon sa Lord. Okay? So biyaya ng Panginoon, no? Alam niyo po,
Sabi ko nga sa Lord, Lord, may mga propeta ka naman, baka naman. Nire-reveal mo yung sekreto, Lord, Di ba? Hindi natin alam yung biyaya ng Panginoon, Hindi natin alam yung habag na at awa niya sa mga tao. Nung sinabi ni Daddy Rev, di ba sa GC na, mga propeta, narinig nyo na ba yung trumpet? Parang, alam nyo po yung puso ko, parang, Lord, kailan ba yun? Ilan pa bang trumpet? Diba? Parang merong part sa'yo na medyo maano ka Medyo maano yung heart mo kasi ang dami pang hindi nakakakilala sa Lord. Number 1, ang bansang Israel. Kung bukas dadating si Jesus, anong mangyayari sa bansang Israel? Diba? Isipin niyo po yun. Number 2, pamilya natin. Kung dadating si Jesus mamaya, pag uwi natin ng alauna, anong mangyayari sa pamilya natin? Diba po? Mga kaibigan, mga kabarangay, ano pa? Huwag na kayong lumayo, yung mga malalapit sa inyo. Pag dumating si Jesus, ano ang mangyayari sa kanila? Sa sarili mo mismo, itanong mo, ano ang mangyayari sa akin? Kasi hindi natin alam minsan. Hindi natin alam, nakagawa tayo ng kasalanan. Di ba sa deliverance natin, kapag nakagawa ka ng kasalanan, hindi ka na kaagad makakapasok. Di ba? Magduda ka lang, kasalanan na kaagad. Buti kung, sabi ko nga nun sa tita ko Auntie, loobin ng Lord na kayong mga matatanda talaga kapag ka nawala kayo dito, talagang babantayan ko kayo sa spiritual. Talagang siguraduhin ko yung mga soul nyo maligtas. Bago siya bumalik ng US. Alam niyo po yun, sa part natin bilang mga deliverer, alam natin kung papaano. Alam natin kung papaano sila maliligtas. Diba? Magpatanggap ka lang sa mansion, maliligtas sila. Pero paano kung hindi mo alam? Hindi nila alam. Walang nakakaalam. Diba? Sabi na sa kanina, kahit si Jesus, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Isang go signal lang kay Abba Father. Sige, go, baba ka na. Diba? Diba po? Nawa maging awakening yan sa lahat ng mga naglilingkod sa Lord. Maging panggising sa atin, sa lahat sa atin. Huwag na po kayong lumayo. Ang inyong mga pamilya, sharean nyo na. Taniman na kagad. Sapagkat alam nyo po, yung bato ay yung buto na tinatanim natin sa kanila, yung Word of God. Yun po yung buto. Kaya napapansin nyo, yung iba bumabalik din sa Lord. Diba? Nakakakilala sila nung bata pa, high school, college, diba? Tapos mga ilang taon lang, bumabalik sila ulit sa Lord. Okay? Iba naman ang ginagamit ng Lord na vessel. Diba? Para makabalik sila. Pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Okay? So, wag po kayong malungkot, Wag tayo malungkot. Sapagkat pinapaalala to sa atin ng Lord para tayo ay kumilos na. Para tayo ay magsalita na. Para tayo ay mag-preach na. Para tayo ay magseryoso na sa ating spiritual na buhay. At higit sa lahat, para tayo ay talagang magkaroon na ng relasyon sa Diyos. Kasi baka mamaya, ang yabang-yabang natin, diba? Kaya namin yan, ligtas nga mga demonyo Tapos ikaw pala, hindi ligtas. Demonyo nga, naliligtas Fallen angel nga, naliligtas. Tapos, kamukat-mukat mo, ikaw pala yung hindi ligtas. Diba po? Nakakalungkot, mga Kristiyano ganun. Kasi hindi alam kung papaano. Kaya biyaya ng Lord, ito'y pinapaalam sa ating lahat. Ano po? Nais daw po ng Panginoon ipabatid na ang Panginoon na nalalapit na ang araw na ito, ang lahat ng ito ay nakasaad na sa pahayag. Ngunit ganun pa man daw po, ang bawat isa ay kailangan magpalakasan ng loob. Ang mga pinanghihinaan ay palakasin ang loob. Ano po? So gawin niyo po tuwing inyong mga care group, talagang see to it na yung mga needs ng inyong mga care group members ay talagang mabigyan, ma-address, Pag sa inyong mga care group, kahit po kung hindi kayo makakapag-meet ng personal, yung face-to-face, see to it na talagang meron kayong personal, sa kanila, personal connection. Alam niyo po yon na
madidiscern nyo naman yan eh. Si Holy Spirit naman ang magsasabi sa atin. Di ba? Si Tuit na talagang ma-address yung kanilang mga kailangan, yung kanilang mga kakulangan, upang sa ganun eh maging tama yung inyong mga counseling, yung mga pag-a-advise natin, or yung mga word of God na ibinababa para sa kanila. At syempre, wag po natin kalimutan na sila ay ipanalangin. Always check and balance. Ano po? Kasi bakit? Tayo po ay nagte-train ng leaders. Kayo ay leaders na. So, ang tinitrain po ninyo ay leaders din. Kapag ang pundasyon, ito sinabi ko rin sa care group namin, kapag mali ang pundasyon na natutunan ninyo, mali yung pundasyon kayo mismo, mali yung pundasyon na inilagay ninyo sa buhay ninyo or sa puso ninyo, sa isip ninyo. Diba? Pag mali po yun, automatic po yun. Lahat ay mali na. Domino effect po siya. Kasi yun yung nai-impart mo sa kanila. Yun yung naisasalin mo sa kanila. Okay? Kaya kung napapansin po ninyo, di ba, yung mga pinagdaanan ninyo, yung mga care group na ibibigay sa inyo ng Lord, the same din. Parehas din ang mga problema na pinagdaanan mo. Kung saan ka inayos ng Lord, doon din. Di ba? Kasi bakit? Yun yung yun yung magiging kalakasan mo. Sa pamamagitan ng mga wisdom na tinuro sa iyo ng Lord, doon sa pinagdaanan mo, yun din yung i-impart mo sa kanila. Kaya mapalad tayo kasi tinuturo na ng Lord, pinapakita na sa atin ng Lord yung resulta. Pinapakita na sa atin ng Panginoon kung ano yung mangyayari pa lang. Diba? Sa ganun naman po nakadesign ang Bible. Pinakita na muna ng Panginoon kung ano yung resulta bago niya sinasabi yung lesson. Ganon din po sa atin. Isa lang ang proseso ng Lord. Kung ano po yung mga tinuro niya sa mga apostles niya, pagdating po sa atin, ganon din niya tayo tuturuan. Okay? So, ang mga nawala daw po, pakibasa nga po 1 Thessalonica 5:5-6. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Ayun, sa mga care group natin, huwag na tayong lumayo. Sa mga care group po natin. O kaya yung meron mga pinagpe-pray sa prayer request, yung meron mga kakayanan, di ba, na mag-scan, merong kakayanan na mag-prophesy, may giftings, di ba, kung merong mga mensahe ang Lord sa inyo, patungo dun sa kapatid na yon, i-message nyo po sa amin, sasalain natin, i-confirm namin, then pwede nating ibigay doon sa patutungkulan ng message na yon ng Lord. Ano po? Bilang kayo ay naglilingkod sa Diyos, bilang kayo ay tinitrain ng Lord, bilang leader ng JCGD, bilang follower ni Jesus Christ, ano po? Napakahalaga po. Sa isang taong napapanghinaan, napakahalaga na malaman niya na nandiyan ka lang sa tabi, na handang sumuporta sa kanila. Kung hindi man natin kaya pa na tulungan sila sa finances, di ba? Yung presence mo minsan, yung pakikipag-usap nyo po minsan, ay malaking bagay po sa kanila yon. Malaking bagay po yon. Yung masabi lang nila, yung tumatakbo sa isip nila, alam nyo po yon? Yung ma-declare lang nila, merong makikinig sa kanila, napakalaking bagay na po yun para sa kanila. Okay? So lahat tayo ay nasa liwanag na. Nasa liwanag na po ba lahat? Nasa liwanag na? Maliwanag na? Amen, di ba? So dapat sa puso natin, yung vision ng church natin, in love. Ano nga yun? In love, a throne will be established. And the one who sit on is faithful. Ang tanong, may trono na ba ang Lord sa puso mo? Meron na bang throne ang Lord sa puso mo? Kasi bago mo siya sabihin sa care group mo o sa mga bagong leaders, bago mo sabihin ito, kailangan ikaw muna. Alam mo na pag-ibig ng Diyos ang magiging magiging pinaka panghahawakan mo.
Merong lugar ang Lord sa puso mo, dapat. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa care group member mo, kapatid, ganyan talaga, in love, a throne will be established. Yan ang vision ng church natin, lakaran natin. Kailangan po tayo mismo, alam natin kung paano lakaran. Alam natin sa puso natin. Ang galing natin magsalita minsan, di ba? In love, a throne will be established. Pero si Jesus, hindi pa pala na-establish sa ating mga buhay, sa ating mga puso, sa ating mga isipan. Kung sino-sino pa ang iniisip, kung ano-ano pa yung mga ginagawa. Kung ano-ano pa yung mga salita na lumalabas sa ating mga labi patungo sa ating kapwa. Minsan kapwa leader. Napakadaling humusga. Diba? So, nasaan ang love? Nasaan ang pag-ibig ng Lord sa bagay na yon? Madali lang magsalita. Pero minsan po, napakahirap pagdating na sa gawa. Kasi bakit? Ikaw mismo, tayo mismo, wala pang puwang ang Lord. Tayo mismo, hindi pa natin kaya yakapin ng buo ang pag-ibig ng Diyos. Kamahal ka sa Lord, pero hindi mo mamahal ang mga hindi ka mahal-mahal. Buti-buti mo bilang maglingkod, di ba? Masunurin. Pero ang pag-ibig ng Diyos hindi makadaloy. Ganun po ang ating lakarin sa Panginoon, leaders, followers of Christ. Kailangan tayo mismo, ang puso natin, merong puwang. Merong kaharian ng Diyos sa ating mga puso. Merong kaharian ng Panginoong Yesus sa ating puso. Okay? Hindi yung nakaramdam lang ng pag-ibig. Diba? I love you na. I love you na kaagad, di ba? Para saan pa ba? Mag-aasawa tayo ulit. Para saan pa? Para may makasama ka? Si Holy Spirit lagi mong kasama. Di ba? Hindi po sa pagiging ipokrito, hipokrita. Tinanong ako minsan ng mama ko, anak, paano ka na wala kang kasama? Kasama ko ang Lord lagi. Paano na yan? Wala kang kausap. Sa mga panahon na wala kang kausap ko ang Lord. Nakakapag-pray ako, ma. Kausap ko ang Lord. Ina-advisean niya ako. Diba? Kaya kung tutuusin po, alam nyo, hindi natin kailangang maghangad Pati kayamanan, hindi mo kailangang maghangad. Yun din yung in-impart ko sa mga matatanda. Alam nyo po yun. Ang laki-laki ng bahay mo, sabi ko sa mama ko, ang laki-laki ng bahay nyo. Sabi ko ganon. Iisa, dadalawa, tatatlo ang laman na tao. Di ba? Ang dami niyong pinggan, ang mamahal pa ng mga pinggan. Pero sarili-sarili kayong kumain, isa-isa kayong kumakain. Walang love. Di ba po? So, check our hearts, i-check nyo po ang ating mga puso. Kasi bilang naglilingkod, dapat ay maging tama ang ating mga puso. Unang-una, tayo. Tama ang puso mo sa Lord. Tama ang isip mo. Kung sa isip mo pa lang, hindi mo na napapapurihan ng Panginoon, hindi mo na namamahal ang Lord, useless lahat ng ginagawa nyo. Useless lahat ng pagde-deliverance ninyo. Kahit 1,000, 1,000,000, 1,000,000,000 na demonyong mapaakyat ninyo. Kung sa isip at puso, hindi nyo kayang mahalin ng Lord, useless ang lahat ng mga pinaggagawa natin. Kahit i-offer nyo lahat ng mga mansion na meron kayo, i-offer nyo lahat ng milyones na meron kayo, lahat pa, ibigay nyo lahat ng kayamanan para sa gawain, kung ikaw mismo, hindi mo napapapurihan ng Panginoon sa buhay mo, useless lahat ng yan. Dahil biyaya ng Lord, lahat. Biyaya ng Panginoon, lahat. Biyaya ng Lord na alam natin
na ang pag-ibig niya ay dumadaloy sa atin. Ngayon, sa atin naman, nasa atin na yung bola. Kumbaga sa basketball, nasa atin na yung bola. Ibinigay na sa atin ng Panginoon ang bola. Dribble ka na lang ba ng dribble? Okay? So sabi po ng Panginoon, paalala niya sa atin na mga nawala sa inyo ay kailangan na ipanalangin. Gayon din naman ang itinuro ng Panginoon sa inyo, ang inyong prayer chain. Kailangan ng bawat isa sa inyo ay magkaroon ng pananalangin kung saan taos sa kanilang mga puso. So guilty tayong lahat dito. Ano po? Guilty tayong lahat. Aminin na natin. Sa prayer chain, hindi po natin nasusunod ang ating mga oras. Aminado tayo doon. Huwag na tayong maging pakabuti. Aminado po tayo doon. Mas madaling umamin kaysa po mag-deny. Ha? Mas madaling umamin. Yan po yung lagi kong sinasabi. Mas madali pong umamin kaysa i-deny natin. Hindi. Nakapag-pray ako. Hindi Diba? On time ako. Pero deep inside, alam mo. Inuusig ka ng buthi mo. Diba? Binubulungan ka na kagad ng kaaway. Huwag niyo sabihin hindi niyo nararamdaman yun. Diba? Ang galing magsalita. Sabi pa nila, di ba? Galing magsalita. Banal daw. Pray pa daw. Kahapon nga, hindi ka nga nakapag-pray eh. Alam nating lahat yan. Sa deliverance, alam nating lahat yan. Ano po? Kaya mas madaling umamin. Diba? Sino nakapag-pray ngayong araw na to sa oras nila? Wala. Kasi kung nakapag-pray tayo ng maayos, diba? Mataas na mataas ang kamay. Alanganin. Siguro kalahati. Diba? Kalahati yung pray. 1/4. Kalahating oras. Kasi naglalaba ako eh. Kasi nagluluto ako, diba? Totoo po yun. Huwag aminin natin yun. Okay? So, mga nawala daw po sa atin, mga tao, mga giftings, mga oras, ay ibabalik po ng Panginoon yan. Kailangan lamang po nating ipanalangin. Ano po? Magkaroon tayo ng pagbubukas ng isip sa oras na to na ang lahat ay nag-uumpisa sa panalangin. Okay? So maaaring ipanalangin daw po mga taong nawawala. Yan. Sino-sino na ba yung mga nawawala? Ha? Kanina, sabi ko po kanina, walang tao sa harapan, di ba? Isa-isa ko po siyang inawakan. Lord, I declare leaders. Leaders sa harapan na ito, Lord God. Leaders. Okay, si Nanay Belen, nawawala. Nawawala, ha? Nawawala minsan, wag namang nagwawala. Ano? Okay, so nawawala, nanghihina, natural po yan sa mga, naglilingkod, ano po? Pero hindi bumibitaw dapat. Ha? Okay? So sapagkat gusto daw po ng Panginoon na marami ang maligtas sa araw na iyon. Ayan. So nireveal niya ng Lord, dinedelay pa. Dinedelay pa ng Panginoon yung kanyang pagbabalik. Okay? So sabi, tinanong po namin paano ang gagawin ng mga lingkod ng Diyos. So sabi po ng Lord, sa inyo ibinababa ang mga mensahe ng Panginoon. Kung kaya't kayo ang mananalangin para sa kanila. Okay? So magkaroon ng oras ang congregation daw ng pananalangin para sa buong kongregasyon. At mga churches upang sa gayon ay tumayo ang kanilang mga pastors, evangelists, prophets, apostle, at teachers na patuloy ibahagi ang salita ng Panginoon. Lord, di ba, grabe no? Grabe yung duty. Una, nagpray tayo saan? Philippines. Sunod, Israel. Ngayon, churches. Amen. Family by family. Ngayon naman, churches. At kanina, yung mga naaresto, di ba, ng mga fallen angels, ay biyaya ng Panginoon. Sila yung mga may koneksyon sa mga churches. Sila yung mga nagtitipon sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Okay? So yun po, sinabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng oras ng pananalangin. Ang buong kongregasyon natin, kailangan nananalangin para sa mga pastor, sa mga apostol. Diba? Alam nyo po, hindi ko po maalala kay Aplocaw yata po yun, Meron po siyang preaching noon na napakinggan ko na hindi po daw sumusuko ang mga naglilingkod sa Diyos. Hindi sila sumusuko yung sa hirap lang ng ministry.
Alam niyo po kung saan sila sumusuko. Alam niyo po kung saan? Sa pressure ng mundo. Yung pressure ng mundo, di ba? Yung pagtuligsa sa'yo. Kasi yung pressure, yung ano ng ministry, yung weight ng ministry, medyo nakakayanan pa natin Nakakayanan natin. Pero alam niyo po, yung paglabas mo sa mundo, yung ikaw na lang, di ba? Yung didikdikin ka, alam niyo yun? Naranasan niyo na ba yun? Ha? Naranasan niyo na ba yun? Sa family niyo na lang, wag na kayong lumayo. Sa family niyo na lang. Di ba? Yung para kang dinidikdik na ikaw lang, parang me against the world, Lord. Diba? May narinig akong ganyan na youth. Ako na lang ang lumalaban. Sa pamilya namin, ako na lang ang lumalaban. Diba? Naranasan nyo na ba yon? Pero nasaan ba ngayon yung pamilya natin? Diba? Naliligtas. Nakakakilala sila paunti-unti. Natataniman sila paunti-unti. Diba? Palakpakan mo naman ang sarili mo. Ba't parang malungkot kayo? Huwag tayo malungkot porque paghahanda sa pagbabalik ng Lord. Ha? Mas lalo tayo mag-strive, magpursige. Amen. Diba? Magpursige tayong lalo. Kasi malapit na. Malapit na. Diba? Magiging mixed emotion siya kasi ang dami pa nga hindi nakakakilala sa Lord. Excited, diba? Excited bilang ikaw lingkod ng Diyos. Excited kasi boses niya lang naririnig mo. Tapos makakasama mo na siya, di ba? Makakasama ka sa paghahari. Exciting po yun. Di ba? Pero ang prayer dapat natin, Lord, hindi lang kami. Hindi lang kami, Lord. Kailangan meron pa kaming maakay na mga leader din. Di ba? Dumami ang mga leader din. Di ba? Nang merong tapang, mga pastor, na merong paninindigan sa pananampalataya nila. Di ba? Marami po kasi yan. Mga pastor, tapos pagdating ng, between death to life na, death and life na, no? Ipapa-renounce sa'yo. Yung faith mo, ipapa-renounce sa'yo. Yung iba, pinapaapakan yung Bible. Pag nasa bingit na ng kamatayan, doon kasi nasusubukan kung saan ka talaga. Pag nasa crucial na, yung tipong pagpili na. Yan. So, wag po kayong mag-alala kasi lahat tayo ay pipili, ha? Wag po kayong mag-alala. Yung mga naranasan ng core leaders, mararanasan din ninyo. Papipiliin talaga kayo. Ilalahad talaga sa inyo ang buhay at ang kamatayan. Ayan, sinasabi, pinapaalala ng Lord, always choose life. Ha? Piliin nyo palagi ang buhay, ang sabi ng Panginoon. Kasi dati na tayong ganun. Dati nang ganun yung buhay natin. Babalik ka na naman doon. Andi dito ka na, di ba? Di ba? Binasa kanina, nasa liwanag ka na. Babalik ka na naman sa kadiliman. Di ba? Mahirap siya sa umpisa. Pero sinasabi ko po sa inyo, pag nakapasok ka naman, tuloy-tuloy na. Okay? So, yan po, ma-input sa ating mga puso, yung bagay na to, yung sinasabi ng Lord sa atin. Sabi po ng Panginoon, ito ang ginagawa ng kaaway upang sa gayon sila ay bumagsak. Ayan po, alam na natin ang mga plano ng kaaway, Ngayon po, ang tinitira ng kaaway ay mismong mga leaders ng church. Mismong mga pastor. Diba? Sabi, inaano ko nga, Lord, yung deliverance, kailangan maturo talaga siya sa mga churches. Imaginein mo kung lahat ng mga church, ng mga Christian church, di ba, marunong mag-deliverance. Di ba? Ang ganda. Wala mismong Kristiyano pa kalaban mo. Kasi bakit? Walang nag-i-stand. Di ba? Walang tumatayo sa pananampalataya. Okay? So, ngunit nasasaad din naman na ang muling kukunin ng Panginoon ang para sa Kanya, sapagkat ang kumikilos sa inyo ay banal na spirito. Ngunit kailangan ninyong taniman ng panalangin ng bawat isa, kakilala man o hindi, sapagkat nangangailangan sila ng tulong espiritual. So, gaya po ng ginawa sa atin ng Lord, may ginamit ng Panginoon na tayo ay nakakilala sa Lord. Tayo ay nakabalik sa Panginoon.
gawin din po natin ito sa iba. Okay? So meron na, sa atin nga, di ba, meron nga mga nananalangin, hindi natin alam. Sa akin nga po, yung uncle ko na namatay, yun pala yun, nagpe-pray para sa akin, na maglingkod ako sa Lord. Di ba? Namatay na po siya, na-deliverance din yun, biyaya ng Lord. Ano siya, foreigner. Missionary pala siya, hindi ko po alam. Na-reveal lang po noon, na-deliverance namin siya sa Maris. Ayun. Biyaya ng Lord, di ba? Siya pa yung ginamit ng Lord para manalangin. Diba? Kung tutuusin mo, malayo. Hindi ko kaano-ano. Nasa US yung nananalangin sa akin na ako ay maglingkod sa Lord, di ba? So, ganun din sa atin. Ganun din po sa atin. Magtanim tayo ng panalangin para sa mga tao. Magtanim tayo ng buto. Seed of faith po yun, ang pananalangin ninyo. Na kayo ay talagang inilalaban nyo sa Lord. Na Lord, ang taong ito, ayusin mo ang puso niya, Lord God. Di ba? Magkaroon siya ng puso sa paglilingkod sa iyo, Lord. Magkaroon ng banal na takot. Di ba? Huwag lang basta makakilala. May pusong maglingkod. Gawin nyo ng precise na. Itumbukin nyo na yung prayer. Di ba? Maging man of God, Lord, na may tumatayo sa pananampalataya niya. Na hindi bibigay sa dulo. Di ba? Okay? So, kailangan tataniman, Saan natin tataniman? Panalangin. Okay? So, ibinuhos na daw po ng Panginoon ang lahat ng kanyang pag-ibig, kung kaya kailangan ninyo itong ipaliwanag sa kanila. At maipaunawa ang tunay na pag-ibig ng Panginoon sapagkat nalalapit na ang araw. 1 Peter 4:7-8. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Hallelujah. Di ba? Ano po yung sabi diyan? Pakiulit nga po. Higit sa lahat, magmahalan kayo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Yung sa una pa. Tagalog, Kuya Jerry. Para malinaw, Tagalog. Kaya't maging 7. mapagtimpi kayo Mapagtimpi. at panatiling malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Paano tayo makakapanalangin? Ano ang unang hihingiin? Malinaw na pag-iisip. Kalinawan sa pag-iisip. Napakadali, no? Magkaroon ka lang ng malinaw na pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Kasi kapag malinaw po ang inyong isipan, makakakilos ang banal na spirito. Masasabi niya sa iyo kung ano yung tumbok na panalangin. Kaya po sinasabi sa inyo, bypass your mind. Tanggalin mo lahat ng alalahanin mo, lahat ng pagdududa, pag-aalinlangan, tanggalin mo sa isipan. Kaya tayo ay nagpapalinis muna. Kaya mahalaga na nalinis ang ating isipan, Ang budhi natin, ang ating subconscious mind, conscience. Diba? Si Kuya Jason, diba? Nakakatuwa ang Lord sa kanya. Palakpakan nyo nga ang Lord. Sa buhay ni Kuya Jason, sige nga. Nakita nyo ba yung stage na yon? Nakita nyo? Sa buhay ni Kuya Jason, grabe, diba? After niya, diba, yung sumugod siya dito, na-deliveran siya ng conscience niya. Ano yung pagkatapos nun? Natuto siya sa Agkid Yumid. Diba? Na-absorb ng utak niya yung mga tinuro sa Agkid Yumid. Diba? Nalinis yung isipan. Diba? Kaya ngayon alam na natin, para yung prayer natin maging maayos, yung prayer natin madidinig ng Lord, diba? Makakapag-pray tayo ng tama, diba? Kapag malinaw ang ating isipan. Okay? Kaya, practicein natin yon na palaging, Lord, with your fire and blood, Lord, palinawin mo ang kaisipan ko, Lord God. Okay? Malinaw ba? Ay, malabo pa rin sa iba. Malinaw ba? Amen.
Okay, sa mga patuloy na pinanghihinaan daw po sa inyong kongregasyon, maaaring ipanalangin sa bawat pamilya sapagkat ang ilan sa inyo ay mayroong struggle na nagiging kadahilanan na hindi na sila tumutuloy sa kanilang pananampalataya. So marami pong Kristiyano dito bumabagsak. Pag nagkaroon na ng mga problema, pag nagsabay-sabay na yung problema, love life, pera, ministry, diba? Sa kongregasyon, relationship, ano pa? Pag nagsabay-sabay po yan, nangyayari po yun. Ha? Nangyayari po yun. Pag nagsabay-sabay po yun, diyan matetest kung ano yung pundasyon ng pananampalataya mo. Okay? So nalalaman daw po ng kaaway kung saan kayo titirahin, kung kaya ito ang nagiging dahilan ng pagbagsak ng inyong pananampalataya. Kaya yung iba, ang bilis bumaba ng pananampalataya. Diba? Parang ano lang, yung gasoline gauge. Konting andar, bagsak na. Diba? Okay? So ngayon, alam na natin, mga kadahilanan. Alam niyo na, more or less, yung weaknesses ninyo, doon kayo titirahin ni Satanas. Okay? So kung kayo inayos ng Lord sa spirit of lust of the eye, flesh, pride of life, 3 lang yan. Okay? So lust of the eye, ano ba? Gluttony, ano pa? Yung materialism, di ba? Pagiging materialistic, lust of the eye, papasok lahat doon. Okay? Category lang yon. Lust of the flesh, ano yon? Yung comfort, yung pleasure, ano pa? Yan, yung sa sex, sexual desire, lust of the flesh. Pride of life, ano pa sa pride of life? Yung mga title, yung mga pag-leadership, yung mga authority, maling authority. Alam na natin yan. So, 3 lang siya. Diba? I-categorize mo lang yon. Alam mo na kung saan yung kahinaan mo. Okay? So, kung ito yung binanatan sa'yo ngayon, pride of life, masyado akong mataas. So, alam mo na kagad kung ano yung babakbakin sa'yo. Okay? So, kung lust of the eye naman, di ba? Lust of the flesh, ano pa? Madali na sa atin. Biyaya ng Lord, di ba, na didistinguish natin kung ano yung mga ano na yon, yung mga lason na yon sa atin. Okay, so nalalaman daw po ng kaawayan yung mga bagay na yan. Sa ganito natutuwa si Satanas sapagkat nalalaman niya ang kababawan ng isang tao sa mga ganitong bagay. So bilang paghahanda sa atin ng Lord sa mga naglilingkod niya, alam ni Satanas kung saan kanya babanatan. 1 Thessalonica 5:14-15. Mga kapatid, ipinakakausap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mga mahihinang loob at kalingain ang mga mahihina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantian ang gumagawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Ayun. So alam na natin kung medyo tamad-tamad na, di ba? Be an example. Medyo mo siya, encourage mo siya. Tara, sipagan natin para sa Lord. Diba? Medyo i-push mo na. Kailangan po talaga yon, ha? Kailangan po talaga yon. Medyo ipupush nyo na. Bakbakin lahat ng mga katamaran. On the side, kasama, i-push mo na. Encourage. Yung mga napapanghinaan, encourage. Okay? So, kailangan ma-discern mo kung espiritu ng katamaran, yun po yung inyong babakbakin. Ano ang ipapalit? Kailangan meron pong ipapalit. Espiritu ng kapasipagan, ipalit sa kanya. Okay? So next, kung ang inyong mga puso daw po ay totoo sa paglapit sa Panginoon, ay maaaring kumilos ang banal na spirito sapagkat nalalaman ng banal na spirito ang nilalaman ng inyong puso ng taong iyon. At ito ang nakakapagpalapit sa inyo sa Panginoong Hesus at sa banal na spirito. Okay? So ang puso talaga natin ay kailangan hindi tayo palaging nakikinig sa ating mga puso sapagkat mas madalas tayong nadadaya sa ating mga puso. Ganon din ang ating isip. Minsan, magkaano yan sila, magka-connive yan. Nagtatandem yan sila minsan. Diba? Pag mali na yung emosyon na naramdaman mo, diba, maglalaro na rin sa isip mo.
minsan nadja-justify natin yung mga mali. Nadja-justify pa natin yung mga kasalanan. Gina-justify pa. Hindi, kasi ganito diba? Hindi pwede yun. Hindi mo naman alam yung nararanasan ko Diba? May mga ganong mga pasakali Pero hindi nila alam na pagdaanan mo na yun. Kaya sinasabi mo lang na pray ka lang kapatid. Kasi yun lang din yung ginawa natin. Diba? Okay? So nais daw pong ipabatid ng Panginoon na ito ang mga huling araw na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo, ang mananampalataya ay magkaisa higit sa lahat sa pananalangin. Saan tayo magkakaisa? Pananalangin, di ba? So sa ating prayer chain, nawa one spirit tayo sa ating prayer chain. Ha? Nakikisabay ang bawat isa, nakakasakay, nakikiayon ang bawat isa, sa lahat ng mga kasama sa prayer chain. At pray tayo, mag-pray pa tayo na magkaroon, madagdagan pa ng mga may puso sa pananalangin. Pakibasa po John 17, 21 to 23. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ay nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kalwalatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ika'y nasa akin upang lubusan silang maging isa. Amen. Dahil dito, malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Amen, di ba? Makipag-isa po kayo sa Panginoon. Makipag-isa tayo sa Panginoon upang maniwala sila na ang Diyos mo ay ang Panginoon. Di ba? Amen. Palakpakan niyo ang Lord. Sige. Kapag kayo po ay yung report ninyo sa Lord, yung inyong relasyon sa Panginoon ay talagang, anong tawag dito? Talagang firm, talagang kilala mo ang Diyos mo. Madalas mong kausap ang Diyos mo. Alam mo ang boses ng Panginoon, di ba? Makikilala nila. Yung mga tao na sinesharan mo, makikilala nila na ang Diyos mo ay ang Panginoong Jesus. Okay? So, kagaya ng pakikipag-isa ng Panginoon, di ba, kay Abba Father, kay Holy Spirit, ang sinabi ng Lord sa atin, makipag-isa rin po tayo sa Panginoon. Upang sa ganon, hindi tayo mahirapan. Kaya mahirap para sa ibang Kristiyano, di ba? Evangelism, ang dami. Ang daming mga na-invite, hundreds. Pero ilan ang nagstay? Di ba? Ilan ang nawiwin? So, tandaan nyo po, ang goal natin ay ang fruit that will last. Ang bunga na talagang nag-i-stay. Ang bunga na talagang nagtatagal, hindi nabubulok. Okay? So, yun po ang ating isaisip palagi. Yun po ang ipag-pray natin sa Lord. Lord, bigyan mo ko ng leader. Alam niyo po noon, nung mga bago-bago kami, ang tagal ko po bago magkaroon ng cell group. Ang tagal. Sabi ko, Lord, hindi naman yata totoong tinawag mo ko, Lord. Kasi taon na po, wala akong cell group. Pero nung sinabi, may narinig ako nag-preach na maging tama ang prayer mo. Ayun. Lord, ihanda mo po ako. Yun po pala dapat ang tama. Lord, ihanda mo ako para sa cell group na ibibigay mo sa akin, Lord. Alam ko, Lord, kaparehas ko siya. May gift din siya na katulad ko. Diba? Power in declaration. Dinideclare mo. Kung ikaw may gift ka ng prophecy, ng evangelism, dinideklara mo na, Lord, ang lahat ng magiging bunga ko ay may gift ng prophecy. Ideklara mo na, di ba? Maging generous ka na sa pananalangin mo. Di ba? Lord, ang lahat ng magiging bunga ko ay deliverer. Ang lahat ng magiging bunga ko ay vessel. Ang lahat ng magiging bunga ko ay church planter, di ba? Kingdom provider. Deklara mo na. Okay? Maging galante kayo sa pagdideklara ng panalangin. Ha? Ano po? Kaya pa?
So sa bagay na po na yan, ay nais ng Panginoon na maging handa ang bawat isa sa inyo, sapagkat ang mga anghel ng Diyos ay nakahanda na. So palagi pong handa mga angel of the Lord, ano? Amen. Lagi silang naka-formation. Kung loobin ng Lord na makita po ninyo, lagi silang naka-formation. Lagi silang naghihintay. Nawa tayo ay maging ganoon din po. Lagi tayong mag-formation. Lagi tayong gumamit ng mga tao. Magpagamit sa Lord. Para ang iba naman dumanas din ng reformation. Amen. At para sa ganoon, magkaroon sila ng conversion. Diba? At matagpuan nila ang salvation. Puro Sean. Okay? So, ang prayer daw po natin sa gabing ito, ano po, gaya ng binabasa, John 17:26, ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. At patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila. At ako'y manatili rin sa kanila. Church, nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang tanong, pinapahayag ba natin? Tayong lahat this time, ano? Nawa ang gabing ito ay awakening sa atin bilang mga lingkod na willing magpahanda sa Lord, no? Bilang maglilingkod sa Panginoon. Maging tama ang ating puso at isip sa Kanya. Pag pinapahayag po natin ang Panginoon sa buhay natin, ang pagmamahal daw po ng Panginoon ay mananatili sa atin. Hallelujah. Napakababaw lang po niya. Kung babasahin ninyo, napakababaw pa niya. Pero napakalalim ng kahulugan. Ano? So sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa pag-ibig ng Panginoon. Manatili tayo sa pag-ibig niya. Sapagkat ang lahat ng bagay sa ating paglilingkod ay hindi po natin magagawa. Hindi natin magagawa ang lahat ng ipinapagawa ng Lord kung tayo mismo hindi tayo nananatili sa pag-ibig niya. Come on, let's close our eyes this time. I-check natin ang ating mga sarili. Hallelujah. I-check mo ang sarili mo this time kung nasan ka ba nakatayo sa Panginoon. Kung ano ba ang laman ng isip mo, ng puso mo. Kung kaya ba, kaya pa ba na maging extension ka ng kaharian ng Lord dito sa lupa? Kung ang puso mo ay meron pa bang room, meron pa bang silid sa puso mo upang ang Panginoon ay malayang makapasok dyan. Pikit tayong lahat. Huwag kayong tumingin kung saan-saan. Sapagkat ito ay personal dealings ninyo sa Lord. Personal nating pakikipag-usap sa Panginoon bilang mga lingkod niya. Kung hindi ka pa ready, sabihin mo kung ano yung nilalaman ng isip mo. Sabihin mo sa Lord na hindi kaya na kung ikaw lang, Lord, kung ako lang. Hindi ko kayang palinawin yung isip ko, Lord. Sapagkat makakapanalangin lamang tayo ng tama kung ating mga isipan ay malinaw. Malinaw ang tayo mo sa Lord, malinaw ang katayuan mo sa Panginoon, malinaw sa iyo ang pag-ibig ng Diyos, at malinaw sa iyo ang pagiging isang lingkod ng Diyos. Hallelujah. Oraya ikarabasende, yarana ikarabahay, yarabahande. Rotosundo ko yarana ikarabahay, yarababa. Oro mo sundo ko rotasiki yarana ikarabahaya. Yara makaratasende kay yarana ikarabahaya. Yes, Lord. Para maging tama ang ating panalangin, maging tama ang ating puso sa pagharap sa Panginoon bilang mga lingkod. Kailangan alam mo sa sarili mo ang katayuan mo.
Rotosondo kurumosuko yarana ikarabahay yarabahande. Oro mukuro masundo ratasiki yarana ikarababa. Yara masende ke yarana ikarabahay yarababa. Cleanse our mind, Lord, sa oras na to. Come on, ask for the Lord. Hingin mo sa Panginoon na linisin ang isipan mo this time. Yung mga personal na kaisipan natin towards God, sa ating kapwa, sa paglilingkod natin. Hallelujah. And ask the Lord na linisin ito sa oras na to. Yara na ikarabasende ke yara na ikarabahay yarabahande. Roto sondo kurubusok ko yara na ikarababa. Rabaseke yara na ikarabahay yarabahande. Come on. Yara makarata sukurabahay yarababa. Oro mukurubusundo kurata seke yara na ikarababa. Archangels of the Lord, minister as I command in the mighty name of Jesus. Archangel of the Lord, Nikayo. More, Lord, more. Ang bawat kaisipan sa lugaring ito, Lord God, Lord, maitama ito, Panginoon, Lord God. Pagkaloob mong kaunawaan sa bawat isa bilang mga lingkod mo, O Diyos, na inihahanda mo, O God. Hallelujah. Hindi kami magiging katuwang mo, Lord, sa paghahanda sa mga leaders, sa mga future leaders, sa mga future deliverers, Lord God, kung kami mismo, Panginoon, by heart, by mind, by soul, by strength, Lord God, ay hindi namin nalalaman, hindi namin nauunawaan ang lahat ng ito, Panginoon. Ratasike yara na ikarababa. Hondorobosokore yara na ikarabahay yarabahande. Yara makarataseke yara na ikarababa. Come on, give them the burden, Lord God. Give them the burden, Lord God. Sa lahat ng mga kamag-anak, sa lahat ng mga kaibigan, Lord God, na mga hindi pa nakakapanalangin, nang hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos.